Mga pagsisikap ng pamahalaan para sa kaligtasan ng mga seafarers ng MV Tutor at ang pagsagip sa mga ito mula sa mga Houthi rebels, ating tatalakayin kasama si Tingog Party List, Representative Jude Asidre, Chairman ng House Committee on Overseas Workers Affairs. Congressman Jude, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa inyo. Congressman, ano-ano po ang inyong mga naging hakbang at partisipasyon upang matiyak ang kaligtasan ng 21 seafarers na naging bihag ng Houthi rebels? Well, since the crisis started, mula na nangyari yung crisis na to, nakaantabay po tayo. Sinigurado po natin na on top po ang ating gobyerno. Nandyan po ang leadership ng ating DMW Secretary, Hans Kasdak. Of course, yung iba pang mga agencies sa tumulong, kasama ang DFA, para po ma-ensure na ito yung isa sa pinakamabilis na repatriation na nangyari ng ating mga OFW. At tayo na may nagpapasalamat sa ating mga government agencies involved, lalo-lalo na sa DMWD Secretary natin, for a job well done talaga sa pagpapauwi na ligtas sa ating mga kababayan. Congressman, may update na po ba tayo dun sa isang nawawalang seafarer? Well, sa ngayon po, magsisimula kasi nakatutok muna yung DMW dun sa mga sa 21 na sinagip, na rescue ng mga kaibigan natin sa US military. Pero sa ngayon po, patuloy pa rin po yung operation para hanapin po yung isang missing po. Congressman, hingi po kami ng update dito nga po sa pag-uwi ng 21 seafarers ngayong araw. Kumusta po ang naging pagsalubong ninyo sa kanila? At may mga kapamilya po ba sumalubong sa kanila, mga kaanak? Nakasama, mula sa tube, mula sa pagbaba nila ng eroplano, unang pumasok po si Secretary Kakdat at si Secretary Harbosa ng DOH. After, diniretso po sila sa isang holding room kung saan po pinaabot po natin yung tulong ng galing sa iba't ibang mga agencies ng gobyerno. Nandun po si Deputy Administrator ng OWA, si Yusek Hani ng OWA, at nandun din yung ibang agencies, DSWD, para magpaabot din ng tulong. Tayo naman, nandun din tayo para ipabot din ang tulong na ibinahagi ng ating Speaker, Martin Romualdez, at ng Tingog Party List, pula personal na financial assistance po at yung mga iba pa pong mga assistance na naibigay po mula sa mga pondo po ng ating official funds po na naipabot po sa kanila, sa ating mga seafarers, sa kanilang mga pamilya. Sir, nabanggit niyo po yung assistance na ibinigay sa mga bumalik po na 21 seafarer. Meron pa po ba silang ibang matatanggap mula sa pamahalaan? I understand very traumatic po kasi itong naging experience nila. So meron po bang ibang, let's say, qualitative benefits? Actually, they're undergoing ngayon, you said they're undergoing medical check-up. Meron pong commitment ang DOH. Hindi lang po dun sa medical check-up ngayon, kundi para sa psychological evaluation after po nito. Mention niya kanina ni Secretary Ted, siguro aabuti ng ilang buwan ang therapy dahil sa epekto nito sa ating mga kababayan. Paglilinaw lang po sa mga ganitong insidente, may pananagutan po ba ang manning agency nito at may assistance din po kayang matatanggap ito mula ang mga seafarers natin mula sa agency nila? Katulad po, base po sa information na pinabot sa atin, actually double po yung ibibigay sa kanila compensation. May agree na sa kontrata po nila, meron po matatanggap mula sa money agency at sa ship owner po. Okay. Sir, hindi na po bago itong hostage situation na ang nagpapasimuno po ay ang Houthi rebels. So ano po kaya yung posible ninyong ipanukala sa Kamara upang maiwasan ng maulit yung ganitong insidente, lalo na po sa mga naglalayag sa Red Sea? Well, yun nga yung pinag-aaralan natin, yung how do we ensure the security ng ating mga seafarers, lalo-lalo na how do we factor in din po yung risk na involved, especially kung naglalayag sila sa mga areas na katulad nito. Pero sa ngayon po, ang pinaka
importante po natin, masigurado na nakita po natin in less than 48 hours ay naisagawa po natin ng repatriation. Siguraduhin po natin ang ating mga agencies na involved katulad ng DMW, ng OWA ay mabigyan po ng sapat na pondo para gampanan po ang kanilang tungkulin kasi it looks like they're really on top of everything. No? Nakita natin na kasi yung mga pangyayari ito, tulad niya na naitanong kanina, itong parte ng itong route talaga nito, nandyan po talaga yung risk na yan. Kaya nga pag-aaralan natin paano ma-factor in sa mga kontrata na ma-secure po ang security ng ating mga seafarers. Meron po ba kayong pinag-iisipan na magkaroon ng ban para sa mga dumadaan dito sa ruta na ito? Dahil nga po, hindi na nga bago itong insidente at paulit-ulit po itong nangyayari. Well, we'll have to get all information needed, no? Malaking bagay dyan ang magiging papel ng Magna Carta of Seafarers para mapangalagaan at ma-ensure ang security nila. At how will this be included factored in sa mga kontrata ng ating mga seafarers, lalo na yung nadi-deploy sa parteng yan. Especially sa security preparations ng mga barkong dumadaan dyan. Yung pong number of seafarers natin dyan, nasa 22 po. Madami po yan. Do they compose majority? It's an all-Filipino crew po. It's an all-Filipino crew? Yes. Alright. So, at may isa pa po tayong hinahanap. Hinahanap po. May signs of, ano po ba siya? Proof signs of life? Well, we will have to wait for the official update from DMW. Ayaw kong pangunahan ng DMW, no? So, siyempre, patuloy we're hoping na magiging makumpleto natin yung lahat po ng tripulante na apektuhan. Okay, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayang OFW na nakatutok po sa atin ngayon. Well, sa ating mga kababayan, no, na hindi natin man gusto ang nangyari, hindi man natin gugustuhin na mangyari sa ulit. So, patuloy na nandyan talaga yung risk, lalo na sa areang yan ng karagatan sa may Red Sea. Ang sa atin na lang ho, gagawan mo natin ang lahat na mas ma-secure ang ating mga kababayan. Nakita natin malaking tulong po ang suporta na ipinakita ng US military sa retrieval ng ating sa pag-rescue ng ating mga kababayan. At siyempre nandyan din ang ating pasasalamat sa ating Pangulo na siya mismo ang nanguna at direct ng operation ng ating sinagawang response. Malaking pasalamat din natin sa DMW at sa DSA na naging successful itong repatriation ng ating mga kababayan. Alright, maraming salamat po sa inyong Maraming oras. salamat po, Ninya. Sir, Tingog Party List Representative Jude Asidre, Chairman ng House Committee on Overseas Workers Affairs.